maayong adlaw. Kini ang Katabi with Ate Gems. Ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug karong adlaw, paminawon nato ang atong laing istorya nga pinadala sa ato ang letter sender. Ug kun kamo bag-o lamang ni sa ato ang YouTube channel ug dili pa mo subscriber, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Ug ayaw pud kalimot sa pag-subscribe sa Dear Papa Joe Stories. Daghang salamat. Sa kinabuhi, libre kang mamili. Dunay daghang choices. Pero, usahay lisod mo decide. Labi na og dunay mga consequences. I believe that happiness is a choice. Mao kini ang pagtuo sa atong magtatampo karong hapuna nga si Inday Helen. Kundi inwa niya basuli ang importanteng desisyon sa iyang kinabuhi bisan pa og para niya sayop. Naa ra gyud nimo tanan unsaon pagkorek sa sayop o dili tanang sakto nga desisyon makalipay. Dear Papa Joe, usa ka masulub-on nga buntag ang nisugat nako nitong adlaw. Nakigistorya nako si Ma'am Wilma ug nag-ingon nga dili na siya magkinahanglan sa akong serbisyo tungod kay mobalhin na siya ug laing balay. Buti pasabot nga wa na ko'y trabaho. Mag-unsa naman lang si Lolit. Asa naman kong igasto sa iyang pag-eskwela. Tawagan lang ko sa pangan nga Inday Helen, Papa Joe. 28 anyos ug usa ka maid. Nihangyo ko ni Ma'am nga mukuyog lang ko sa ilang balhinan pero dili na kuno pwede. Doon na may katabang dito Day Helen. Mga hired pa to sa ginikanan ni Sir Nimo. Di man po pwede nga ako silang pahawaon. Dili mo sugot si Mami. Tubag pa ni Ma'am. Kinahanglan magugug trabaho ron Ma'am Wilma. Kaya nagpaskwela para ba ko sa kumanghod. Matod ko pa. Nasayod ko ana day. Naunugunan manggani ko nimo kay maayo gyud kay kamo trabaho. Kundi pa lang unta ta magdaog kaugaling o kung dili pa lang unta magdala og kaugalingong yaya ang mga asawa ni Boyet, magpabilin ra unta ka diri gihapon. Tubag pa ni Ma'am Wilma, Papa Joe. Ang anak ni Ma'am nga si Boyet nga tuwa sa Amerika ug iyang pangasaunon mao nay mopuyo sa bahay nila ni Ma'am. Nagdala gyud og kaugalingong yaya ang mga maasawa ni Sir kay di kuno gusto og laing katabang. Wala ko'y mahimo gawa sa pagpamutos. Magulanon kayo ko diyang nisakay sa barko pauli sa Mindanao. Samtang naglawig ang barko, akong gitawagan si Lolit. Hello Lolit, muli na ko diya ha. Wala ko'y trabaho. Gipapauli na ko ni Ma'am. Matod ko pa niya. Mao ba ate? Yehey, makakita na ko nimo. Gimingaw na kay ko nimo te. Malipayon pa ang tubag ni Lolit. Wa ka mag-uol nga di na ka makaskwela kung wa na ko'y trabaho. Wa na biya ko'y kagasto nimo. So undang nakasa imong pag-college. Matod ko pa niya. Okay ra ati oy, naka second year naman pug ko. Magminyo na lang day ko te para ang akong banan lang umubuhi nako. Tubag pa niya nako. Gaga, gusto ka mapareho nako na minyog sayo niya wa katiwas og eskwela. Way laing makatunang trabaho kundi magpa-maid lang. Suko ko pa nga pangutanan niya pero nitubag resepsyon nako nga unsa man siya ikauwaw nimo og maid ba? Kung wa ka magpa-maid, maluyag taman ang mga dato kay mapugos man sa silag buhat sa mga trabahoong bugat te. Pasalamat sila nga naay pobre te. Wa na ko nitubay kang Lolit tungod kay kung ako siya pabuton, kung ako'y pabuton, di ko makontento. Nga magpakatabang lang. Doon ako'y lain damgo. Doon ako'y laing ambisyon sa kinabuhi. Pero unsa may mahimo nako nga mao na lang gyud ni ang akong daan. Mao na lang ni ang trabaho nga akong na-master, Papa Joe. Kundi pa siguro mi pobre, kaayo naman nga makahuman siguro unta kog high school. Pero saon man, pobre, why ikabayad sa eskwelahan sa amo.
Magsige kog absent kay unahon ako ang pagtabang nila ni mama ug papa sa basakan. Mananom ug humay ang usa sa ako ang mga expertise. So imbes nga muskwela, adto nako sa basakan makit-an. Hangtod nga nagpangidaron ako og 17 anyos. Nagsige lang gyapon ko balik-balik sa first year high school. Bago lang ko nga nag-19 dihang naila-ila na ako si Badong, ang akong nabana. Padung ko muambak sa taytayan kundiin sa ubos usa ka lawom nga suba. Wa day ko makadayon og ambak dihang duna ko'y tingog nga dungog nga nagsyagit nga, "Miss, ayaw pag-ambak. Kung unsay problema nimo karon masulbad na. Ayaw pagpakamatay. Nindot jud kay mabuhi, miss." Nakaduol gyud ang batanong lalaki nako, unya kalit niyang gibita ang kamot ug gibira, unya dayon kong gigakus ug parihoming nangatumba sa yuta. "Miss, ayaw to ang pagpakamatay. Uy, dagan pa kaayo diyang mga tao nga masakiton nga gusto pang mabuhi. Ayaw siki mong kinabuhi." Matod pa sa batanong lalaki nga mura pagkahilakon, Papa Joe. Wa na ko makapugong og dibahak-hak og katawa sa iyang atubangan. Unya ako siyang giingnan nga, "Di ka taga diri no? Ang mga tao diri sa mua nasayod ug maayo ko nga mulangoy. Og past time na ako nga mudive gikan nining taytayan padung mag-swimming anang suba. Tabi di abi, nga nugud tawo mo pakamatay ko. Pang snap ko pa sa mga lalaki ug murag nahuwasan sa iyahang kakuyaw." Nagpaila siya nako nga si Badong. Nagbakasyon sa iyahang igagaw nga nagpuyo sa among baryo. Unsa kay nakita ni Badong nako nga pagkagabi nakadungog miga nanganta sa gawa sa among bahay. Nitambo ko sa among bintana og nakita ko si Badong nga nagkuskus og gitara. Kauban ang igagaw ug mga harana kuno siya nako. Dugay na ngula na uso ang harana diri sa mua, Badong. "Uy, sa inyo ha uso ba din ang harana?" Pangutahan ako pa ngadto kaniya diyang nahuman na sila kanta ug nakadayon na sila sa mua. "Akong pausuhon, gusto ka maka-experience katong sama sa unang panahon ba? Mo ni ginahan sad nako. Katong nanguyab pa nga akong tatay kang nanay, mas romantic to ug mas ma-feel sa babae nga tinud-anay gyud ang gibati sa lalaki." Tubag pa ni Badong. Nabantayan ako ang kalahian ni Badong sa ubang mga lalaki. Pero pareho lang mig pangidaron, pero seryoso kayo ug murag di ka mao mangumedya. Old school ang iyang pagkaromantiko. Kuwang na lang ang musag og tubig ug magbugha og kahoy para sugnod sa among bahay. Andam siya nga moserbisyo para magustuhan lang sa akong pamilya. Sa tinuod lang, di na kinahanglan magpakitang gila si Badong. Tungod kay natural na niya ang pagkalababol. Very sweet ug thoughtful. Mga qualities nga ganahan sa kababay niya. Ug tungod niya na wa nako siya paantusa. Ako dayon siyang gisugot after 2 months. Nagpropose siya nako og kasal. Paspas kayo ang pangitabo, Papa Joe. Nagpakasal min duha og malipayon naman mi sa unang mga adlaw sa among kinabuhing minyo. Wala mi dakong panginahanglan. Malipayon na mi og kontento nga nagtipon og puyo sa among payag. Makakaon lang og katulos sa kaadlaw okay na. Pero wa gihapon magdugay ang kalipay tungod kay usa ka buwan after sa among kasal, nahibaw-an nako nga duna day sakit si Badong. Usa ka sakit nga way kaayuhan. Nihila kog taman paghibaw nako nga usa di ay siya kada kong masakiton. Mao di ay nga luyahon siya og nipis og lawas og luspad pagyud. Nganong wa man kanisulti nako nga masakiton day ka? Di unta ko magpakasal nimo. Matod ko pa niya. Abi ko bag nahigugma ka nako day Helen. Abi ko bag nalipay ka sa tong kaminyoon. Tubag pa na niya, Papa Joe. Nalipay ko pero magunsa man ko. Imurday kong biyaan dayon. Abi ko ba magkuyog patagdugay. Manganak para baya ta. So ayaw sa ko biyay og sayo taon. Pagpakabuhig dugay. Matod ko pa niya. Nismile siya nako o niya mihawak sa kong aping og sunod nga mga adlaw. Nakita nako ang struggle ni Badong. Pirmi na siya atakihon sa iyahang sakit. Kung magsuka-suka na gani siya, ako siyang pugson nga ipahospital. Ayaw na day Helen, nadawat na nako. Kapilan ako nagbalik-balik sa ospital. Di ko gusto nga mapariho lang ka sa ako mga ginikanan nga walay gibuhat kundi pagpahospital nako. Gusto ko nga
magpakabuhi nga normal kauban ka. Gusto na ako nga arilanta sa atong payag, ikaw ug ako. Bisan og saon di gyud siya musugot magpatambal kay matud pa niya. Mas mutaas pa ang iyang kinabuhi kung naa siya sa ako ang kiliran. Katapad ko niyang maghigda sa among payag, ingon ni ana kasweet si Badong Papa Joe. Grabe ang iyang paningkamot nga malugwayan pa ang iyang kinabuhi, pero bisan og yun sa namug-ampo kung oras na gyud sa usa ka tawo, wa na gyud kay mahimo. Usa ka kadlaw ni ana gibuka ni Badong ang iyang mga mata og nitutok diri nako. Nakinomdom pa ka niya itong unat tikang nakita sa taytayan. Nahadlok ko nga magpakamatay ka, labi na sa akong atubangan pagyud. Balaan ang kinabuhi sa tao og angay nga ampingan. Di na ko masabtan nga nung dunay maghikog. Nga nung gusto nilang kutluon ng ilang kinabuhi nga ako gani. Gusto pa na ako nga sumpayan na ako ang kinabuhi. Bisan og pila lang kaadlaw. Gigakos na ako si Badong Papa Joe, feeling na ako nga maon na gyud to. Murag nananghid na siya nako. Mabuhi palagi ka Badong, salig lang sa Ginoo. Di pa ko nimo biyaan, di ba? Matod ko pa niya pero lahi na ang akong pananaw sa itsura ni Badong niyatong higayuna. Day Helen, kung mamatay na ko, mabiyuda yun kag sa'yo. Ayaw biya og gulgul ha. After 1 year, pwede na ka magminyo og usab. Matod pa ni Badong, dungan siya pagpugos og pahiyom. Bisan og luya na og naglisod na og litok sa mga pung, pero daghan pa siya gitugon nako. Sama sa angay ko nga mag-enjoy sa akong kinabuhi. Tumanon na ako ang akong mga ambisyon unya magminyo pag-usab og makaanak. Wa ko'y hunong sa paghuwap-huwap sa iyang dughan ug buko-buko, gihilot-hilot nako ang iyang mga kamot ug bukton. Maor gyud toy nahimo nako. Hangtod nga nabugtuan si Badong sa iyahang ginawa. Nagkatuto ang akong mga luha nga naghandom sa akong namatay nga bana Papa Joe. 19 years old ko, dihang naminyo ko ug 4 ka buwan after sa mong kasal na byuda ko. Pagkapaspas sa panglabay o nang labay ang panahon, 9 years naman di ay kong byuda. Ang nakapait kay way kausaban ang akong kinabuhi. Wa na ko matuman kabado nga akong gisaan niya nga kabuuton ang akong damgo tungod sa kalisod sa panahon. Kutubra sa pagpamaid gyud ang akong naabot Papa Joe. Sa tibok ng akong biyahe, way laing sud ang akong nahuna si Badong ug ang akong mga problema. Labi na nga wa na ko'y trabaho. Pag-abot na ko sa mua, gisugat ko ni Lolit. Asa sila si Mamag Papa? Pangutana ko pa niya. Tuwa sa umate, ug ayaw nagulgul diha, murama sa miga, wa maanad sa kalisod. Uy, ngano di ay, ug di ko kaskuila. Mangita di kong trabaho, o di ba magminyo na lang ko? Tupag pa ni Lolit. Ikusi na sad nako ang akong manghod. Ayaw lagi ko padungga na magminyo kag sayo ha. Mangita ko paagi nga makapadayon ka. Bahala nagmangaplay kog laing amo. Matod ko pa. Tinuod, nga pwede man ko mangamo og lain pero mas nindot gyud na ilaha ka Ma'am Welma kay gawas nga maayo sila nako dako pud og sweldo. Mga usa ka buwan ko nga tambay sa mua di ang usa ka adlaw niya na nakadawat kog tawag. Ang akong amo sa Cebu ang nanawag. Hello Ma'am Welma, nanawag man lagi ka nako ma'am. Pabalikon ako nimo. Pangutana pa nako niya. O day Helen, wala nam gud kauban sa balay si Boyet ron. Naginusara na lang siya. Tubag pa ni ma'am. Ha? Asa man ang asawa ma'am? Pangutana ko pa niya. Na, wa madayon nilang kasal oy. Kung tuwa ka na dito, ayaw surang-surang nga si sir nimo kay init biya kay tug-o. Ug singkaan gani kaniya ay lasag tagda. Ipalapos las pikas dunggan. Kung mga saba siya nimo, matod pa ni Ma'am Welma. Pagkaugma dayon isakay kog barko paingon sa Cebu ug nidiretso sa balay ni Sir Boyet. Hapon ako nga niabot sa ilang village ug nakita din nako akong mga amigo ug amiga nga mga katabang pod sa panimay. Mao man gud ning orasa nga manggawa sila para paduawon sa ilang mga alaga o paduaon ang ilang mga alaga. Ang uban sad para magchismis, labi na gyud ug wa ang ilang amo. Hoy, inday Helen, mayo kinakabalik ka no? Luoy kayo imong amo day kay broken hearted. Wa madayon lang kasal. Sa iyang pangasaunon ba? Matod pa ni Mila nga katabang sa mong silingan.
Kiunsam sa nimo pagkaibawaan ng chismisa, uy, bilibag yun ako nimo eh. Huwag mo ilang istoryas kinabuhi. Mga amor yun nato. Tubag ko pa nila. Pag doorbell na ako sa gate, pila ka minutos ang nilabay ni gawa si Sir Boyet. Nilili sila si Mila o niapil pa si Mike nga boypod sa pikas bay kang Sir Boyet nga naglakaw paingon sa gate. Gwapo man day gihapon ni bisag tiguang nagnaong. Hunghong pa ni Mila nako unya nitubag sab si Mike. Na, tiguang nas problema uy. Pero may na lang kay dato man sila. Sa gugma ra gyud sila maproblema. Di preya nato, pobre na. Nya kada adlaw, way kwarta. Na, paitag yun. Shh, hilo mo uy, dunggan kay mo niya na. Badlong ko pa kang Mila o kang Mike. Murag waso na uhuna nga giablihan ni Sir Boyet ang gate o niya ni talikod sabdayon o dali ko nga ni sud. Gihatang niya nako ang yawi sa bay o niya ni balik siya tan-aw og TV. Gibutang nako ang mga gamit sa servants room og nibalik ang Sir Boyet. Sir, o say gusto nimong panihapon sir? Pangutana ko pa niya. Kapilang, tubag pa niya. Sir, panihapon di ay ng kape. Pero kung gusto jud ka sir, sige. Matod ko pa dungan sa kong pag-ato sa kusina para timplahan siya kape. Unya, ako din gihatang niya. Sir, di aray mong kape o. Matod ko pa niya. Ibutang na ko sa lamesa ang kape sa tubangan ni Sir Boyet. Unya, nitalikod na niya. Mao say pag-ring sa telepono. Inday Helen, tubag ang telepono inawa ko. Mao di ay nay. Usa sa imong trabaho diri ha. Pagtubag sa telepono. Unya, i-deny ko ha. Remember, imong tubag permi, wa ko. Okay sir. Pagkaugma sa'yo kayo ko nga ni mata para lutuan sa sir og pamahaw. Mga lami pagyud kayo nga akong giandam niya para makakaon siya. Pero pagawas ni sir siyang kwarto, nagsuot pa siya siyang long sleeve og nagsambilay sa iyang laptop. Sir, ang pamahaw di ay nimo sir. Kinahanglan gyud ka mo kaon ra ba sir kay kapiray pa ni hapon nimo. Tawag pa nako niya pero naglingo-lingo ra ni. Og padayon ang paglakaw paingon sa gawas pero niring og kalit ang telepono. Og napahunong si sir sa iyang paglakaw og nilantaw nako. Gitubag na ko ang telepono og usa ka babae ang nanawag og ang instruction ni sir nga akong gituman. Sorry ma'am, wala diri si sir. Tubag ko pa sa babae. Human ako nabutang ang telepono ng utana si Sir Boyet og si Kinsa ang nanawag. Patricia kuno sir. Matod ko pa nga to niya. Nakita na ko nga nang yamid siya. Unya, nigawa sa bahay para mo trabaho sa ilaha rapod nga family business. Nahibawa na nako ang hinungdan sa pagpangyamid ni Sir pagkadungog niya sa nga ni Patricia. Nanlimbyo ko sa kwarto ni Sir Boyet ug nakita nako ang hunos. Nakita ko ang usa ka wedding invitation card nga dunay picture sa usa ka gwapang babae. Boyet and Patricia ang nakasuwat. Siya di ay ang babae nga nagluib kang Sir Boyet. Sa akong naibawaan gikan kang Ma'am Wilma nga ikasal na unta si Sir Boyet ug ang babae nga sa Amerika pero na-cancel lang kay nakigdug di ay kuno kini og laing lalaki ang pangasawuno ni Sir. Wa na dayon ang ilang kasal ug ni Pauli sa Sir Boyet sa Pilipinas nga naginusara, luhaan ug broken-hearted. Nahuman-human ako sa kong trabahoon diha nga niring nasab ang telepono Papa Joe. Nagtuo ko nga nibalik na sa nagtawag si Patricia pero si Ma'am Wilma di ay ang inahan ni Sir Boyet. Inday Helen, kumusta sir ni mo diyan? Ikaw na? Pangutana pa ni ma'am. Wala gyud ma'am. Gabi kapiray pa ni hapon. Unya karon buntag. Wasan niya gikaon ang giluto niya pamahaw. Tubag ko pa. Ha? Lutuig lami. Kanayang paborito. Nakibaw naman kasi ang gustong pagkaon. Lutuan ba na mong sinigang hipon? Or spaghetti o di ba ka relyo ng bangus? Ika na'y bahala diha. Unya pugsa gyud pagkaon. Sugo pa ni ma'am nako. Na-pressure na hinuon ko sa mga gisugo ni ma'am. Pagkahapon nakahukom ko nga mamalingki para makaluto og lami para ni Sir Boyet. Tapat sa supermarket nagian nako ang butik ni Noy Pedring. Nihunong ko gitan-aw nako nga ang naka-display niyang tinahi. Sa sulod nakita ko si Noy Pedring nga nagtabas og panapton ug nahinumdum ko nga sa ako ang bana nga si Badong. Sa tanang tao nga nakailan nako sa akong banasad, nasayod sa ako ang ambisyon. Simple ra gyud unta ang gusto na kong maabot. Gusto na ko nga makamao nga manahi. Kapila na ko ni hangyo kang Noy Pedring nga iya kong tudluan pero sige lang og saad.
Nakahukom ko nga kulito na sad nako siya. May hapon na Pedring, kanos amo ko nimo tudloan og tahi. Bisan og usa ka oras lang kada adlaw gud. Mananghid ko sa kong amo nga mutan-aw nimo og manahi. Pangutana ko pa niya. Ikaw ang dadahilin. Sige, gusto mo yung kaka, di balik ugma. Tubag pa og niya og labihan yun akong kalipay, Papa Joe. Mao na siguro kini ang tubag sa kong pag-ampo nga makakaton kog panahi. Dali ko nga nibalik sa bahay og giluto ang paboritong sudan ni Sir Boyet og eksaktong naabot siya, nakaandam na ang lamesa. Sir, tanawa lami kaayo ang mga sudan. Giluto gyud nako nimo sir. Paborito gyud nimo ni sir. Kaon gyud sir ha, para malagsik ka. Matod ko pa niya. Kinsa nagsugo nimo akong mama na sad. Medyo arugante pa niyang tubag nako. Dito wanaw kapugong nitubag gyud ko niya. Tinuod nga gisugo ko ni ma'am nga pugson kag pagkaon sir, pero bisan pa og wala ko niya suguha sir, buhaton gyapon nako ang pagatiman nimo kay ako ra gud ang kauban nimo diri sir. Kung maunsa ka, dili ra ba gyud ko kadaog nimo sir ug usa pa sir, uyab ra nimo ang nawa. May gani ka sir kay buhi pa. Akong bana patay na. Di pa nako siya makita pag-usab. O tanawa karon sir o di ni survive ko. Kay bawo man ko nga dili pa katapusan sa tanan. Nitutok si Sir Boyet nako nga way pamilok ug dili siguro siya makatuo nga iyahang maid magmaymay niya. Ako pud gani Papa Joe wa na sayod ug asa to nagikuha nako to ang mga pu nga nigawa sa akong baba. Nakita ko nga nilingkod si Sir sa dining table ug nikaon sa akong niluto. Dili inoon daghan pero at least nasudlan ang iyang tiyan. Pagkaugma nagluto na sa kong lamian nga sudan sa pamahaw ug ako siyang gipugos pagpakaon. Nikaon naman pod siya. Padayon lakaw ni Sir sa opisina, nananghid ko niya nga, Sir, pwede ko magawas kada alas 2 sa hapon? Mubalik lang ko sa dili pa ka maabot. Nisugot magutong tag-iya sa butik nga iya kong tudluan og tahi. Nipahiyom si Sir Boyet nako. Ganahan ka mahimong designer? Pangutana pa niya. Sir, pud oy designer gyud, mananahi lang gud sir. Maong gunay damgon ako nga makamao ko manahi. Tubag ko pa niya. Sige, okay ra basta sirad ilang ginimbayan ni gawas nimo ha. Unya dapat makabalik ka diri sa di pa kumabot. Nalipay kay ko nga nisugot si Sir Boyet. Padung ko sa butik ni Noy Pedring dihang nagian nako si Mike. Asa ka uy? Pangutana pa ni Mike nako. First day nako ron sa training Mike silang Noy Pedring. Tubag ko pa. Wapag yun ka mag-give up na mong ambisyon nga mahimong nga sikat nga designer ha. Medyo bugal-bugal pa ni Mike diri nako. Di ko mag-give up Mike uy. Samtang buhi pa ko. Di yun ko. Ikaw, nga nun di man ka mag-practice og drive. Di ba ambisyon po ni mo mahimong driver? Musugot ra ka nga mag-buhi forever. Matod ko pa niya. Ug murag nakarealize si Mike nga nangout sa iyang ulo, Papa Joe. Pagabot na ako sa butik ni Noy Pedring. Busy kayo ni ug naapot siya customer. Dihang nga nakakita siya nako, iya kong gitawag. Inday Helen, may kinara ka. Limpyo itong second floor ha. Hugaw na kayo to dito. Gisugo pa ko niya Papa Joe. Nibaliban nun ako nga dili man ang pagpanlimpyo ang akong gusto. Makakaton nan tako og pagpanahi. Ang ending niuli ko sa bahay nga way na human niya itong adlaw Papa Joe. Gipangutana ko ni Sir Boyet kung unsay ako ang training. Wala pa ko niya tudlo Sir Roy, gipalimpyo may noong ko niya siyang butik. Tubag ko pa. Pagkaugma niya na nibalik na pugko silang Noy Pedring. Pero maulang gihapon. Gisugo ko niya og pagpanlimpyo. Noy, tudluin na lang ko unsa na imong gibuhat. Uy, di lang kayo mutanaw lang ko nimo labi na sa pagkat og tela ba. Bahalag di ko nimo tudluan, patanawa lang ko. Matod ko pa niya pero daghan kayo siya sugo nako. Hapit na ako sa kabuuan ko nga anha kada adlaw kang Noy Pedring pero wa gyapon ko'y namahuan. Noy, magbuwan naman ko diri Noy, murag wa man siguro kay plano nga tudluan ko. Matod ko pa niya. Daghan nimo reklamo oy. Sige, atos tindahan bi. Palitan ni panapton, di ay sample Sugo pa niya nako. Nibaliban unta ko kay hapit na mag alas 4, kinahanglan na ako muuli sa dili pa mo abot si Sir Boyet. Kung di ka mo sugot, ayan nagbalik ugma ha. Matod pa ni Noy Pedring.
Nisugot na lang ko siyang sugo. Samtang nagsakay ko og jeep, traffic pagyud kayo, kahilakon na kayo ko nagunahuna, kang Sir Boyet nga maabot na siya nga wa ko. Sigurado yun to nga masuko na ko. Alas 5 din nakabalik ko, ngadto kang Noy Pedring. Nagdagandagan ko nga niuli sa mua og tuod man, pag-abli na ko sa pultahan, diha na si Sir Boyet sa sala. Gipahiran na ko nga akong mga pad o nagtabisay pa ang akong singot. Sir, sorry kayo sir. Gisugo pa mangukunoy Pedring sa tindahan. Nibalibad na unta ako pero nasuko man siya. Di na daw ko niya pabaliko nung di ko musugot sa iyang sugo. Matod ko pa nga ton nga kahilakon. Pero imbes nga masuko, si Sir nako ni duol si Sir Boyet nako, gitunulan ko niya og face towel. Kapoy na singot nimo oh. Huwag ko nasuko nimo ba? Ang pangutana lang nako nimo, doon na ba kayo nakatunan sa mong pagsigbalik-balik dito? Matod pa niya. Gitrapuhan nako ang kong mga singot nga nagtabisay og niduko og nitubag kang sir nga, wa gyud sir. Kung na ako dito, di ko niya tudluan, di gani ko niya pa tan-awon sa trabaho, iya hinuong ko sugusuguon og panlimpyo. Nakuratan ko sa reaksyon ni Sir Boyet. Niya to Papa Joe. Niduol siya nako gigunita ng akong duha ka baga. Day Helen, wala na libre rong panahon na ha. Kung gusto ka nga makaton og panahi, muskuila ka. Kanang binayran ba? Na ako'y naibawaan nga training school sa tailoring ug sewing. Pa-enroll dito, ako'y bayad. Ay kahadlok, di na ako'y minus sa mong sweldo. Murag di ko makatuo sa gi-offer ni Sir Boyet nako. Agigbaw sa kaayo nako, giatiman gyud nako siya maayo Papa Joe. Kanabang halos nga di nako siya pahilakon. Gisilbihan gyud nako siya taman o kada buntag inig mata niya, andam na ang iyang humot kaayong ilisan pang trabaho. Giplansya gud nako, kanang init-init pa gyud ang inigsulob niya. Hangtod pa gani ang iyang underwear. Ako nang i-ready daan para iyahang buhaton, isulob na lang tanan diretso. Ang kape ni mo sir mabugnaw na. Pag-remind ko pa niya kung makalimot siya inom sa iyahang kape. Ay, sus, ay palabig at timan ako dayo eh. Maanad gani ko na, magpangita ko nimo. Komedya pa ni sir nako. Niya tumagay kayo na nakita na ko nga malipayo na si sir. Dili na permi nga magmugtok ang naong. Ganado na sab siya mukaon. Ako pod sa laing bahin, busy ko sa akong pag-eskwela. Mas nindot ko di ay nga dunay proper training. Itudloan mig cutting o designing. Daghan kay ko na mahuan about sa tailoring Papa Joe. At first, project namo gipapili mi sa among trainer og unsay himuon. Dress ba, skirt or pants. Long sleeve ang akong gipili para akong iregalo sa birthday ni Sir Boyet. Agig pasalamat sa iyahang tabang nako. 2 days sa dili pa ang birthday ni Sir Boyet, nag-istorya siya nako. Day, pwede ba ka makaluto sa birthday nako? Mga rin ko mga friends, 5 ramen nun sila. Matod pa niya nako. Sure sir, ako'y bahala sa mong birthday. Magluto ko mga bungga nga mga pagkaon. Tubag ko pa niya. Niya itong mga igayuna, di na ko mauwaw kang sir o siya sa mag-joke-joke na gani siya pirmi nako. Tuod man sa birthday celebration ni sir, naluyag yung taman sa pag-prepare sa pagkaon o pag-atiman sa iyang mga bisita. Daghan mo kayo siya sugo, labi na sa ang mga babae di malikayan nga makatutok ko sa ilahang ipang suot. Guwapa kay sila og nindot kay mga sinina. Nakapangutan ako sa kagalingon og makaya ba ka nako nga magtahi og sama sa ilang gisulob? Sobra ra siguro kataas ang lupad sa kong imagination kay wa na ko makabantay nga usa ka babae ang padung nako o aksidente nga nayab-an siya sa dala na kong tray sa mga leftovers nga sudan labi na kong hadluka Papa Joe. Ma'am, sorry ma'am. Huwag yun ako tuyo ma'am. Mayab-an ang mong sanina. Huwag ko kabantay ma'am. Pangayo pa na ako pasaylo niya. Sorry. Malimpyo ko sa imong sorry. Kadanghag ba nimo Gatanga raman ka. Gisingkahan ko niya o kuwang na lang nga ilamparo ko niya sa iyahang kasuko. Si Sir Boyet nga ganihara din nagtanaw na mo ni duol o gibadlong ang babay. Hinay-hinay lang si mong baba, mura man sa kanang asabaw og iro. Ako ni panimay ha, ug ako sa nagsweldoan ni Inday Helen. Matod pa ni Sir sa babay. Nasyak ang iyang bisita sa pagkadungog ug gilabanan pa ni Sir ang iyang maid kaysa iyahang sosyal nga mga barkada. Tungod niya to daling nahuman ang party na mauli ay mga bisita o kami nalang duha ni Sir ang nahabilin. Sir, wa na lang tato ni mo sultihi o gingon ato mong amiga. Ako mangyutong sala sad ba kay nagdanghag man ko. Matod ko pa niya.
Ay da, bisa na. Di gyapon na di na makaangayon. Uy nga, basta-bastahon lang kasaba kaya abi katabang raman. Tubag pa niya. Muna kong matunaw sa kaayo ni Sir nako. Gipadayon nako ang pagpanlimpyo sa mga kalat samtang si Sir ni sud siyang kwarto. Nagduha-duha ko ga idayon nako og hatag ang akong regalo niya. Giaguan beton nako og espesyal gito og first project nako. Ako pa mismo ang nag-design. Human akong limpyo sa balay, gikuha nako akong regalo og gitok-tok nako ang kwarto ni Sir. Yes, day, sud lang. Matod pa ni Sir nako. Ihatag lang ta nako akong gift nimo, Sir. Happy birthday, Sir Boyet. Matod ko pa niya dungan sa pagtunol nako sa akong regalo niya nga naka-gift wrap pa. Nakabalik nako sa servant's room og naghigda sa akong katre. Naginaot ko nga magustuhan ni Sir ang akong regalo niya. Pagkaugma sa buntag nakita nako si Sir nga nigawa sa iyang kwarto suot ang long sleeve nga akong hinatag niya. Taganon nako, ikaw katahian ni no? Pangutana pa niya nako. Oh Sir, mao gyud na unang project nga gipahimo namo sa among trainer. Bisan og dili nimo gamiton Sir, okay ra gyud. Gusto lang nako nga pasalamatan ka sa imong kaayo nako Sir. Matod ko pa niya. Niduol siya nako gigunita ng ako mga kamot. Ako ning suoton karon sa opisina, I like it. Matod pa ni Sir dungan sa pagpislit sa kumpad nga iyang gigunitan. Tuwa na si Sir, pero nagkurug-kurug gihapon ko. Gisimhot nako ang mga kamot nga gigunitan niya nga murag nahabilin pa ang baho. Humot kaayo si Sir. Ganado ako pagtrabaho nitong adlaw pero nakadawat kog tawag sa kumanghod nga wa ko malipay sa gibalita nako. Ate, uli diri sa tuwa kay magminyo nako. Matod pa ni lolit nako. Usa magminyo, nitawag ra ka para binuangan ko? Tubag ko pa niya. Wa ko magbinuang ti oy, seryoso ko. Bisag suryaon pa nimo sila si mamag papa. Ay nalago ka balaka sa akong future te. Arangan man ako mabana. Ikaw hinuon diha ang pag-enjoy. Panguyab ti oy kay byuda bitaw ka. Pwede na ka magminyo anytime. Wa na ko makatingog Papa Joe. Di na gyud ako mapugngan si Lolit sa gusto niya nga mahimong magminyo. Ako bitaw sa una kaniya to. Wa man pug kapugngin la ni mamag papa. Diyang sayumi na minyo ni Badong. Gipaabot ako sa Sir Boyet para mananghid niya. Sir, mananghid unta ko nga muli sa Mindanao, magminyo magud ang akong manghod. Di ba nag-eskwela pa man ka? O, kato siya? Siya may mong gigastuhan, di ba? Kasayang good. Tubag pa ni Sir. Sao man Sir nga, di gid kapungan ng gugma nga naguros-uros. Tubag ko pa. Wa nalipay si Sir Boyet nga muli ko sa mua. Labi na diyang nanangid ko niya nga mustay ko sa kasimana sa Mindanao. So wala pa ko magikan, gitagan ko niya sobre. Regalo na ko na si mamanghod. Matod pa niya. Salamat kay Sir ha. Dako na kintabang ni Lolit ang regalo nga kwarta ni Sir Boyet. Unang gabi ako sa mua sa Mindanao, niring ang akong cellphone. Hello day, kumusta diha? Si Sir Boyet ang nanawag. Ha? Okay ra ko Sir. Ugman na ang kasal ni Lolit. Doon na kay tuyo na ako Sir. Pangutana ko pa. Ha? Wala. Sige, bye. Pag-ugma sa gabi, maulang gyapon, nanawag na po si Sir Boyet nako. Pero ni pangutanan ako si tuyo niya, mutubag na siya nga, wa siya tuyo. Halos kada gabi siya manawag nako. Dili ko bugo nga di makasabot nga doon na nilaing tuyo si Sir. Love ka ha? Na-inlove ka ha si Sir nako? Imposible sad nga may tabo na oy. Unsa ragug ko, may dra ko niya. Gimingaw lang siguro siya nako sa kung pag-atiman niya. Nahuman na akong bakasyon ug oras na nga mobalik og Cebu. Pag-abot ako sa balay, nakita ko nga naglingkod si Sala, si Sir Boyet. Niya pa day ka Sir, abi na kong naka sa office, pangutana ko pa niya. Hoy, gipaabot yun di ka, nakibaw mo kung maabot ka karon. By the way, I like your outfit. Ikaw gahimo ana? Pangutana pa niya nako. Oh Sir, nagpractice lang ko para sa kagalingon kay mahadlok man ko mudawat og mga customer. Dilion niya sila kauyon sa akong trabaho. Kabaw na ka, tubag ko pa. Napaatras ko diyang niduol siya nako, gigunita na sab niya ang mga kamot. Salig lang gud sa imong kaugalingon Inday Helen. Matod pa niya nako dungan sa iyang paghapyod-hapyod sa akong bukton og pad. Mura kog, di na ko makaginawa siyang gibuhat nako.
Nangurog ang akong kaunuran kada daitol sa iyang pad sa akong panit. May na lang, kay gihunong ni Sir ang iyang ibuhat ug nanangid na siya nga mulakaw siya ug muadto sa office. Wala na si Sir Boyet pero murag nanggahi ang akong mga kaunuran. Wa ko nakalihok dayon. Unsa man kahay gustong mahitabo ni Sir? Unsa may tuyo niya nako? Di po kumutuong na higugma siya nako. Akon lang kahaiyahang puniton. Ambisyosa ra kayo ko, Papa Joe. Pagkagabi iwa makauli si Sir Boyet. Dahil dili ko kauli ron, di ako sa balay sa akong mga parents. Ug mapagubuntag muli, doon na lang ko i-surprise nimo. Matod pa niya nako sa telepono. Wa na gyud. Grabe na gyud ning pagbatia. Ang gikahadlukan nako mao na gyud ni. Yes, ang kunon ko nga nakagusto ko sa iyang gibuhat. Dili lisod igugmaon si Sir. Sa kay padulngan sa among sitwasyon, Papa Joe. Pagkabuntag, naabot si Sir nga doon ay dalan akong box. Hi, good morning, Day. Para imo niyo. Ablihi para makita ni mong sudan ng box. Matod pa niya. Isunod na ako yung sugo, giablihan ako ang box ug nisiga ko mata sa akong nakita. Usa ka high-speed nga electronic nga sewing machine. Para ako ni Sir, mahal man kaayo ni. Matod ko pa. Yes, para imo gyud na. Gituyo ko ng regalo nimo tungod kay special ka nako. Tubag pa niya. Gikuha na sab niya ang duha ka kamot ug gipislit-pislit unya gibutang ang iyang mga bukton o gibutang niya ang akong mga bukton sa iyang hawak ug free na dayon siyang nigakus nako, Papa Joe. Hinay-hinay niyang gipaduol ang iyang ngabil sa akong angtang unya iyang gihagkan. Sunod niyang gihagkan ang akong aping ug dayon ang akong lips. Wa na ko makapugong sa temptasyon ug nibaws ko sa iyang mga hawk hangtod nga murag nagdilaab na sa kainit ang kayo ni atong higayuna, Papa Joe. Ug sa dihang nipiyong naunta ko, akong mga mata para pag-surrender sa bandila o sa karing sa telepono ang nakapamata na ako sa kamatuoran. Dili gusto si Sir Boyet nga tubagon nako ang telepono. Gusto niya nga padayon na mong gibuhat pero parts akong lawas nagsugo nako nga mubangon og tubagon ang telepono. Balik dayon ha, matod pa ni Sir Boyet. Diyang dali-dali ko nga gitapis akong sinina o gitubag ang phone. Ang inahan ni Sir Boyet ang nanawag o nagpaibawon nako nga hulman kuno ko niya sunod semana kay dunay party sa ilang bahay ug nagkinahanglan sila og laing maid. Yes, maid. Salamat kay na-remind ko nga maid ra man day ko. Angay ko nga di mo patol sa akong amo. Salamat sa tawag ni Ma'am Welma nga mao'y nagpamata nako. Pagbutang nako sa telepono ni Duol Sir Boyet sa akong likod ug iya kong gigakus. Pero hinay na ko siyang giwakli o gibiyaan na ko siya o nisuod ko sa servant's room. Diha pa ko ni gawas diyan nakalakaw na siya. Wa na ko nakakonsentrate niya ng adlaw, Papa Joe. Happy na unta ko nga na ako'y kagalingong sewing machine pero na-stress man hinoong ko sa mong sitwasyon ni Sir. Why questions akong feelings niya? Sigurado ko nga na in love na pud ko niya. Ang pangutaan na tinud-anay baka siya. Baka ko niya o panakip butas lang ko. Pagkahapon niabot si Sir, kauban niyang cousin nga si Romel. Hi Day Helen, mangaon nun kami sa gawas ni Boyet pero dili siya kay nagluto naman kuno ka. Matod pa ni Romel nako. Dungan siya pagidhat nako nga murabag dunay nahibawan. Sa kusina, nag-abot mi ni Sir Boyet ug ni-action na siya og kiss nako pero niatras ko. Kadiyot lang Sir ha. Nahara ba si Romel o? Imo siya giingnan natong duha Sir? Pangutana pa nako niya. Anong sultian man ako siya nga ako maning kinabuhi day? Akong kalipay ako ning gusto. Malipayon ko song gibuhat. Tubag pa niya og dayong aksyon na sa bugakus nako pero nisud si Romel og nakita siya pagakus sa iyang igagaw diri nako. Nanggawa silang duha og nagstorya sud sa kwarto. Wa ako kapugong sa kagalingon og naminaw ko nila. Sigurado ka sa mong gibuhat gaw, di ka nga mahuglang ang imong pagbati niya tungod kay kiatiman kanyang taman niya na develop kaniya. Pero mauna iyang trabaho, di ba? Unaw na nga gisulduan nimo siya. Naato lang nga lonely ug broken hearted pa. Mao nga vulnerable ang imong kasing-kasing nga basin og na misinterpret nimo ang iyang pagkatiman nimo.
Sa may kasulti nila ni mama o papa nimo, ug sa katilingban, madawat ka na nila si Inday Helen? Wa na ko motiwa sa paminaw kang Romel kay sakto man siya. Maid lang ko og silduan para timanon ang akong amo. Og sakto, siya og imposible nga madawat ko sa katilingban, labi na sa pamilya ni Sir Boyet. Nang lako sud sa kwarto, sa servants room og naghilak. Ambisyosa ra kay ko. Wa man gani ko kadungog nga ningon sa Sir Boyet nako nga nahigugma siya nako. Di ko magpadaog sa kong feelings, Papa Joe. Samtang sayo pa, mas maayo pa nga magpalayo ko. Pero nitawag si Ma'am Welma nako ug nag-remind nga patuon ko sa ilang bahay para mutabang og luto ug serve sa mga bisita. Butan kay nako si Ma'am ug dako sa reception na tabang nako. Di pwede nga mabalibad ko niya. Sayo ko nga nagluto og pamahaw ni Sir Boyet pagkaugma og wa gani siya nakamata nilakaw nako para moadto sa balay siyang mama. Nabisi na dayon ko kauban sa ilang mga katabang, nagluto mi og nag-andam og mga tables and chairs sa ilahang garden. Kaapoy na kay ko niya na paggabi pero di pwedeng mo pahuway. Kinahanglan pa ko nga mo serbisyo. Kinahanglan pa ko nga mo serve sa mga bisita. Nakita na ko sa Sir Boyet nga kaistorya pipila niya ka mga bisita nga puros adunahan, Papa Joe. Pirmi siyang magpasiklap diri kanako. Niya tong tunguran na pamatud-an nako ang kalahian sa mga pagkatao. Langit siya, yuta ko. Di pwedeng magsagol ang lana og tubig. Human sa party, ang mga katabang nasab nangaon ug nagaliro ming tanan sa ilang dirty kitchen nga puros lapoy ang lawas. Unya kalit lang nga nisud si Sir Boyet. Day Helen, mupauli na ko ganang kamusabay na lang. Pangutana pa niya nako pero nibalibad ko. Ay na lang sir, manglibya pa mi. Dugay pa mi mahuman, tubag ko pa. Pagtalikod ni Sir Boyet, gikatsawan ko sa mga kauban ako mga maid ug boy. Unsa to day? Doon na development nga nitabo niyo ni Sir Boyet. Pangutana pa so sa ka-maid nako. Ay syempre, kung kamo lang duha sa bay, way imposible uy. Tubag pa so sa ka-boy nga katawa og taman. Ug nagtanaw anay na lang mintanan, Papa Joe. Wala na ko mopauli na gabi una. Dito na ko silang Ma'am Wilma natug. Pagkabuntag, gitiming na ko nga tuan na sa opisina si Sir Boyet. Usap ako ni uli. Dali ko nga nisud sa servants room o gipanghipos na ko ang tanan akong gamit. Pagawas na ko nga dana na ko tanan akong mga bag. Nakita ko si Sir Boyet nga naglingkod sa sala. Asa naman ka dahil mo na kong biyaan? Unsa may sala na ako? Say gusto naman buhaton ako para mutuo ka nga seryoso ko nimo. Tubag pa niya din ako upang utana pa niya nako. Sir, dako kay ko pasalamat nimo sir kung di pa nimo dili ko makabaton og kaisog nga kabuton nako akong ambisyon nga mahimong mananahi. Bisag unsa kagamay ako naabot sir pero happy nako kay napamatud-an nako nga dili na di ay kutob ra ko sa pagkakatabang. Ayaw lang ko kaanog ni sir, daghan pa kay ka makit-an nga labaw pa nako. Nibiya ko sa balay ni Sir Boyet, bao ng akong pagmahal niya, lakip na ang makina nga regalo niya nako. Wa ko mo pauli sa Mindanao ug niadto ko sa bahay sa akong amiga nga katabang pud sa una. Unya nagsugod ko pang-apply og mga tahianan, mga butik ug uban pa. Pero tataod na ko nagpaabot wa magyapon ko madawat. Hangtod sa kaadlaw niya na nga dunay designer nga nitawag sa akong number ug patuon ko sa iyang shop ug ipadala ang ako mga sample nga mga tinahi. Wa ko maglangay ni ato dayon ko sa address sa shop ug taud-taud usa ka babae ang niduol nako. Napaatras ko, Papa Joe. Dili ko makalimot niya ang babae nga nayab-an na kung sudan niya itong gabi sa birthday ni Sir Boyet. Sa akong kahadlok ni tindog ko gusto na kong muli na lang pero dali nga nakaharang ang gwapang babae nako. Inday Helen, right? Matod pa niya nako. Yes, ma'am. Oh, sorry kayo, ma'am. Anto, ma'am, ha? Katong nayab-an na kung sudan ni Musnina. Matod ko pa niya. Okay lang to, eh. Ako'y mga sorry nimo. Gimalditahan ti ka. Saon man, nahubog man ko ato. Oh, asa naman yung mga samples nga mong gidala na para namo? Matod pa niya. Ipakita na ko tanan kang Ma'am Helga ang akong designs o creation. Ug pasado raman kuno matod pa niya. Need na kuno ko gamay nga improvements and more practice. Gihire ko ni Ma'am Helga isa mo sa kasuwer sa iyang shop. Hangtod nga na master ko cutting unya pagkakaron, mo contribute na ko ni Ma'am sa akong kaugalingon nga mga designs. Wa gid imposible kung determinado ka sa imong gusto nga maabot.
kugi ug paningkamot inubagan sa pagtuman nako sa balaod sa kompanya ni Ma'am Helga. Sa una sayran nga sa Sir Boyet, ang nihangyo ka Ma'am Helga nga patrabuon ko siyang shop. Ug unsa pa man gani ubang details, wa na ko mangutana pa ka Ma'am Helga ug wa man siya gisulti nako. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong suwat tampo ug sa di pa nako tapuson nakalimot day kog mention sa akong pagkakaron. Minyo na day ko ug bago lang gyud mi gikasal sa akong bana. Any idea kung kinsa nga akong nadayon? Well, sa kaadlaw samtang na-duty ko sa shop, gipahandle ko ni Ma'am sa bagong deliveries ng mga textiles. Nasyak ko kay kailan ako ang driver sa delivery van. Kung nakahinumdum pa mo sa chismusong boy nga silingan nila ni Sir Boyet, si Mike ba, Papa Joe? Dili na siya boy karon. Sama nako, hinay-hinay niyang gikabot ang iyang ambisyon nga mahimong driver. Siya sab ang ibalita nako nga dugay nang nibalik sa Sir Boyet sa Amerika. Ug matod pa niya, nako nga nagbalik na kuno sila ni Patricia. Igo lang nga ko nga ni-smile sa balita ni Mike nako, ug mas mayo noon nga happy siya. Natuwa na si Sir Boyet sa babae nga bagay para siya. Igo lang nga ko nga ni-smile sa balita ni Mike nako, ug mas mayo noon nga happy siya. Natuwa na si Sir Boyet sa babae nga bagay para niya. Ug ako sab sa lalaki nga bagay nako, si Mike. Ako na pa matud-an nga bisan og pag-unsa kadako sa problema do nagyoy sayon nga solusyon. Sama song gibuhat, sakto nga akong desisyon tungod kay wa na og gipili ang komplikado, mas gipili nako ang kinabuhing simple pero malinawon. Sa gikaingon ko na o sa sayings pa nga happiness is a choice, Papa Joe. Daghang kay salamat og ginaot pa nga dunay napupo nga pagtulunan og nakalingaw sad sa imong mga listeners ang akong istorya sa kinabuhi, gugma og paglaom. Kini ang imong magtatampo, Inday Helen.